Praise God. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Mga kababayang Pilipino, mga anak na apostol, mga naglilingkod sa ubasan ng Diyos. Narito po ako sa inyong harapan na minsan pa ay patuloy na magpaalala sa inyong lahat na ito ang panahon na magpadama tayo ng pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Sundin natin ang utos ng Diyos na tunay nga ang magmahal sa ating kapwa ay wala nang hihigit pa dito. According nga po sa kanyang salita ay Book of Mark, chapter 12, verse 30 to 31. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mong, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Pag sinabing ating sarili, kung paano natin to inaayos, minamahal, binibihisan, pinapakain, pinapainom. Kung paano natin ito inaharap sa Diyos at makitang maayos ang ating sarili. Yan ang gusto ng Diyos na gawin natin sa ating kapwa. Ang kahalagahan ngayon na magpadama tayo ng pag-ibig, lalo na sa nangyayari at nagaganap sa ating bansa, hindi na biro. Hindi na po ito titigil. Subalit tayong mga anak ng Diyos, espert tayo sa ganitong bagay. Dahil nga sa Jesus ang ating balutit kalasag, siya ang ating sanggalang, na walang nagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, na hindi niya iingatan at pababayaan. Sa aking murang gulang, dumating po yung ganitong pagkakataon na signal number 5. Naranasan namin na mag-evacuate. Pero isang karunungan po ang natutunan ko dito Pag may bagyo, sabi nga ng tatay ko, pagka ganyang malakas ang hangin, ulan at bagyo, sabi niya, huwag niyong isasarado ang pinto, huwag niyong isasarado ang mga bintana. Hayaan ninyong maglabas-pasok ang mga hangin at ang tubig. Dahil pag sinarado mo ito, ito'y matutumba. Dahil sa ganung sitwasyon, dahil sa ginawa po ng tatay ko, na open talaga, hindi baling masira ang mga gamit, hindi baling mabasa ang lahat ng gamit. Ang importante, ligtas kaming nandun sa loob. Naranasan po namin na talagang nakakatawang kwento. Dahil nung time na yon ay nag-declare po ang tatay ko na kami lumikas na dahil hindi na birong hangin at lumalaki na ang tubig sa lugar na yon. Ang kapatid ko pong bunso, binalot po yun ng kumot. At ang sabi ng tatay ko, palibhasa sundalo, siyam na kami nung time na yon. Sabi niya, hawak-hawak kayo ng kamay, walang bibitiw kahit isa. Dahil ang dadaanan po namin ay talaga namang yung hangin, yung ulan na may kasamang buhangin o bato na tumatama sa katawan namin. Kaya nung sinabi ng tatay ko sa amin na maghawak-hawak kamay at pag na dumating ang malakas na hangin at ulan, sabihin ng tatay ko, dapa! Dapa naman kami lahat. Ang nanay ko hawak yung baby na yon. Ay sabi ng tatay ko sa kanya, wag mo nang paghinayangan yung kumot na dala-dala mo, itapon mo na yan. So ginawa ng nanay ko, itinapon. Nakalimutan po niya na may kasamang baby yun, yung bunso nga po namin. Sabi ng tatay ko, sumigaw siya, bilangin mo yung mga anak mo. Amen. Nung binilang po nila, kulang na po ng isa. At yun, naalala niya na nakabalot sa kumot. At yung kapatid ko na itinapon niya at praise God. Mabuti po ang Panginoon na ingatan niya po yung aking kapatid. At ngayon nga po ay nagmamahal na sa Diyos at grabe yung kanyang paglilingkod ngayon. Kaya mga minamahal, sa karanasang yun, ay nagpatibay sa akin na talagang kailangan ng pananalangin. Ano man ang mangyayari, lindol man, bagyo man, ulan man, tsunami man yan, andyan ang Diyos, nag-aantay lang siya. Natawagin natin siya at hindi lang natin siya paniniwalaan kasabay ng ating pananampalataya ng punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal at pagtitiwala na kaya niyang iligtas ang ating buong pamilya sa pangunguna natin. Amin, kagaya po ng buhay ko. Hello, sa karanasang yan, naranasan ko na po ang nasunugan, nalindol, nabahaan,
Sa pagkakahirang ng Diyos sa buhay ko, nakita ko po ang kanyang pag-iingat, ang kanyang patnubay at gabay, sampu ng aking buong sambahayan. Iba po kasi talaga pag may nanalangin sa atin. Sa aking buhay no buhay po, ang panahon na mula sa kanyang salita sa bansang Egypt. Dumating po ang lahat ng klase ng salot. At ang pinakahuli nga po, na pinadala ng Diyos sa salot ay ang espiritu ng kamatayan. Ang hatol ng Diyos ay nandyan. Nagbibigay siya ng panahon, time, bago niya binababa ang hatol. Nagpapadala siya ng mga mensahero na abutin ang ating kaligtasan, ipakilala ang Diyos. Pero in spite of that, hindi kaagad humatol ang Diyos. Maraming taon. Pero dumating ang panahon. Hindi lang po ang salot ng mga bukol na ngayon ay mga cancer. Amen? Yung mga lason sa pamagitan ng mga hayop na yan. Amen? Mga bato na bumabagsak, naging kamatayan ng ating kapwa. Subalit, walang paniniwala at walang pananampalataya sa Diyos. Mas minahal pa nila ang mga bato na may hugis tao, may mata pero hindi nakakita. May bibig pero hindi nakapagsalita. May tenga pero hindi nakakarinig. Kahoy na siyang sinasamba. Hindi lang kayo ang isinumpa, kundi ng buong bansa isinumpa ko. Dahil unang-una pong kasalanan ng tao talaga. Yung magkaroon ka ng ibang Diyos. Yung magnakaw ka, may kapatawaran pa eh. Ang pumatay ka, may kapatawaran pa. Pwede kang baguhin ng Diyos. Amen? Yung pagiging bakla, tomboy mo, may kapatawaran niya, pwede kang baguhin ng Diyos, lumapit ka lang. Pero, pag nagkaroon ka ng ibang Diyos, lalo mo ang pagsamba sa Diyos-Diyos na nagawa ng tao, maling magbago ka, walang kapatawaran. Tatanggapin mo ang hatol ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos na siloso o mapanibuguin. Ito na po ang panahon na kilalanin natin ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ang ating Panginoon Jesucristo, ang pag-aalay niya ng buhay para sa ating kaligtasan. Ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kagalingan. Ang pag-aalay niya na kanyang buhay na dumating siya sa kamatayan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alalahanin natin ito dahil walang sinumang tao ang gumawa nito kundi ang tanging Panginoon Jesucristo lamang. Kaya naman po, nakita po natin sa kasulatan sa kanyang 7 wika, nauuhaw ako. Bakit po siya nauuhaw? Siya po ang nagligtas, siya nag-aalay ng buhay, siya po ang nagpagaling sa ating lahat ng uri ng sakit at karamdaman, nagpakasakit, nagpakahirap. Pero ang tao, sino ang hinahanap? Pag sila'y nangangailangan ng kagalingan, albularyo, mananawas, espiritism. Nangangailangan ng kaligtasan. Dahil may bahang dumating, may lindol na dumating, sino ang tinatawagan? Ang mga bato, ang mga kahoy na gawa ng tao. Pero mga minamahal, ito na ang panahon na magbalik loob na tayo sa Panginoon. Dahil ang kaligtasan na ating tatanggapin, tanging si Jesus lamang ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sabi niya, ako ang daan at katotohanan ang buhay. Maliban sa Kanya, wala pong makakarating na panalangin sa Diyos. Malibang sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon na kayo lumapit na. Tanggapin mo na siya sa iyong buhay. At mahalin mo ang iyong kapwa. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ibukas ang ating palad para tulungan ang lahat po na nawalan ng bahay, nawalan ng kabuhayan, nawalan ng mga mahal sa buhay, nagugutom, at kasama ng ating pag-ibig, yung patanggapin natin sila sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon Jesucristo. Na siyang dala-dala po namin saan man kami humayo. Ano man ang ating ginagawa o sitwasyon, lagi tayong handa na magligtas sa mga kaluluwa. Huwag nating makita ang mga kaawa-awang kalagayan ng ating mahal na kababayang Pilipino, kundi mag-act po tayo. Magbigay po tayo ng tulong, pag-ibig at sa bawat paghayo po namin. Kasama kayo dito.
Ano man ang halagang inyong binibigay, kasama po kayo sa aming paghayo. Mga minamahal na mga kababayang Pilipino o nasaan ka man ngayong bansa at marinig mo ang panawagang ito, wala pong bayad ang tanggapin mo ang Panginoon Jesucristo. I remember nga po ako nung una kong matagpuan ang Diyos. Sabi ko, kung totoong may langit at kung totoo ang may impyerno, walang masama na mas gustuhin kong pumasok sa langit at sa pamagitan ng pagtanggap at paniniwala sa salita ng Diyos ay magiging sandata ko ito. Hindi rin maranasan ko muna yung langit eh. Dito ako sa positibong pananaw. Kahit sinong tao, walang aayaw sa langit. Kaya lang may panahon na pipili ka. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan mula sa kanyang salita, o mas paniniwalaan mo yung sarili mong pagkaunawa. Alam nyo, pag ikay lumapit sa Panginoon, lalaya ka. Babaguhin ng Diyos yan sa buhay mo. Lahat ng bahagi ng buhay mo, papalitan niya ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. At pag nangyari sa iyo yan, kung paano ako tinayo ng Diyos, paano niya ako binago mula sa makasalanang buhay, binago niya ako sa matuwid na buhay. Ganyan din po ang gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Dahil ang sabi po ng kanyang salita, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi niya tayo maabot. Hindi sarado ang kanyang tenga upang hindi niya marinig ang ating pananalangin. Kaya nagtataka kayo, marami na kayong panalangin, pero hindi niyo pa natatanggap ang sagot. Dahil po sa ating maliit, malaking kasalanan, naging hadlang upang isarado ng Diyos ang kanyang tenga. Naging daan para ang mahabang kamay na yan na ang buong mundo ay kaya niyang abutin, ay umiksi dahil siyang nagpaiksi ng ating mga kasalanan. Kaya lahat po tayo ay yumuko at pumikit. Itaas lang po natin ang ating kamay, ang ating puso, ang ating isipan. Sabihin niyo ito ng buong puso. Panginoong Jesucristo, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanang ginawa ko mula pa sa aking pagkabata hanggang kasalukuyan. Maging ang galit ko, ang puot, ang pagre-rebelde ko sa mga magulang ko, patawarin mo po ako. Maging sa iyo, O Diyos, na may gawa ng langit at lupa. Hindi kita nirespeto at ginalang. Mas minahal ko ang mga ribulto na gawa ng tao sa pamagitan ng kahoy, bato, papel, tela. Patawarin mo po ako, O Diyos. Inaangkin ko at inaamin ko ngayon na napakalaking kasalanan ang ginawa ko. Totoo po ang sabi ng babae ng Diyos, Propetisa Elena Ga Carillo, ang pagnanakaw, ang pagpatay, o anumang kasalanan ay pwede pang mapatawad. Pero ang magkaroon po ako ng ibang Diyos maliban sa iyo, patawad po. Sinusuko ko ito sa buhay ko. Pangkukulam, pagiging albularyo, na according to your words, Father God, in Book of Deuteronomy, ipinagbabawal mo ang ganitong gawain. Dahil ang sino mang gumawa nito ay kanyang susumpay. Kaya patawad po, Ama kong Diyos, na may gawa ng langit at lupa. Ang aking pagdadrugs, ang pagiging adik ko sa sigarilyo, alak, sugal, pangangalunya, pakikiapid, ang pagiging bakla ko, ang pakikipagtalik ko sa kapwa ko lalaki, ang pagiging tomboy ko, pakikipagtalik at pakikipagrelasyon ko sa kapwa ko babae, o sa aking mahal sa buhay ang aking pananakit, ang pambubugbog ko sa aking asawang babae, sa asawang lalaki, patawad po, maging ang pagsisinungaling at ang pananakit ko sa aking mga anak, ang pagpapabaya ko sa kanila, ang pakikipaghiwalay ko sa aking asawa, at pumunta ako sa ibang asawa, patawad po, O Diyos. Gusto ko pong ma-experience sa ganitong kalagayan na naranasan ko sa buong mundo. Ang lindol, ang bagyo at ang ulan.
Ayoko po itong maranasan, Father God. Patawarin mo po ako. O ano pang makasalanan, maging ang pagnanakaw, ang maging hindi ko pagbibigay sa pagkakaloob sa iyo na ikaw mismo ang nag-utos. Kahit Kristiyano na ako. At ang lahat ng kasalanan na binanggit ng babae ng Diyos, in spite na ako ay nasa iyo na, ginagawa ko pa rin ito. Wala akong takot sa iyo, O Diyos. Patawad po! Patawad po! Narito po ang buhay ko ngayon. Binubuksan ko po ang aking puso, ang buhay kong ito. Inaanyayahan kita sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko at aking Panginoon. Isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Isama mo po ang aking buong sambayan. At susunod po ako sa iyong utos. Namamahalin kita ng buong puso, buong espiritu at buong kaluluwa. At mamahalin po ang aking kapwa. At pinapatawad ko na rin po ang lahat ng tao na nagkasala sa akin. At selyuhan mo ang kaligtasan ko ito sa iyong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Siyang itatak mo sa kaligtasan at sa panalangin ko ito. Maraming salamat po, O Diyos. At maraming salamat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Nangyarit naganap na sa buhay ko ang mga bagay na ito, lalo na ang kaligtasan at ang pagiging anak mo. Ako na lang po ang mananalangin. O Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Dalangin ko po sa oras na to. Lahat ng sinabi nila, alam ko pong narinig mo. Iligtas mo po sila. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Palitan mo ito, Diyos, ng iyong pag-iingat, patnubay at gabay. Ilayo mo sila sa mga tukso at gawa ng kaaway at kasinungalingan. Bagkus, palitan mo ito ng biyaya at pagpapala at pagsunod sa iyo. Palitan mo ito, O Diyos, ng kaligtasan, kagalingan, kalayaan, tungo sa buhay na walang hanggan. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tubig lang sa iyong kamay ang puso ng bawat tao na iyong nilalang. At ako po'y naniniwala at nananampalataya. Sumaka kanila na po ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, at anuman ang nangyari at naganap sa bansang Pilipinas o sa bawat bansa na tumanggap sa ganitong kalagayan at nanalangin, kasama mo na sila araw at gabi. Kaya pinagpapala ko ang iyong buhay sa pangalan ng ating tagapagligtas, ang Panginoon Jesucristo. Pinagpapala ko kayong lahat in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Sa ganitong pagkakataon, patuloy po akong nananawagan sa inyong lahat na magpadama tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Magpadama tayo ng tulong, maliit na bagay, maliit na halaga, ay malaking bagay po sa kanila yan. Kaya nga po, ako po ay papunta ngayon ng bansang Greece, pero ang puso ko po ay nandito. Kaya ako po ay magdamag na nag-prepare, inutusan ko po ang ating mga kamanggagawa sa ubasan ng Diyos, dahil ito ang panahon ng pagliligtas. At ito ang panahon na kailangan makakilala sila sa Diyos. Pagkatapos po natin silang pakainin ng Word of God, pakakainin naman natin sila ng pagkain, ng natural na pagkain. Sigurado tayong sila'y mabubusog at ipagpapasalamat nila ang buhay natin. Wala man tayong bodega, wala man tayong malaking lalagyan ng mga pagkain, pero yung aming pusong napakalaki na handang tumulong sa ating mga kababayan. Hindi lang po sa bayan ng Cebu City ngayon. Kailangan ng pagmamahal at pag-ibig. Pagkatapos nating ipanalangin sila, a-action na naman natin. Kaya nga po ang Mission of Love, Love in Action. Hindi siya tumigil sa Mission of Love, kundi Love in Action. Dahil ang pag-ibig po, kung walang gawa, walang kwenta. Kaya nakasulat po dyan
ang lahat ng inyong pwedeng pagdalhan, na inyong mga biyaya para magamit po natin, para ipaabot at abutin ang mga nangailangan ng kaligtasan. God bless you all. Amen.